Republic of Mindanao coming soon. Yan ang naging cryptic message ng singer at dating government official na si Attorney Jimmy Bondoc sa kanyang Facebook kagabi ilang oras matapos ibasura ng International Criminal Court Appeals Chamber ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tad-tad naman ang comment section ng post ng mga netizen na nagsasabing yes to Republic of Mindanao. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Attorney Jimmy Bondoc. Attorney Bondoc, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Sir George at Ma'am Ann. Good evening to all your viewers. Okay, Attorney, unahin na natin. Ano ba yung ibig mong sabihin sa post mo na Republic of Mindanao soon? Sir, una sa lahat, gusto ko lang pong linawin na Delta, welcome back. Thank you for coming. Call for secession ng Mindanao is part of our history. Okay. Ang naging malinaw lang po kasi pagkatapos po nung very expected na decision po ng ICC Appeals Chamber ay nagkaroon po ng dalawang uri ng reaksyon, no? And it really reveals that dalawa po talaga ang Pilipinas. At para sa akin, it is these kinds of developments in our laws and in our history that keeps pushing us apart. No? So ang mga katulad po ng sentiments, sila kaibigan kong si Congressman Kiko Barsaga, for example, no? He has been pushing for secession of Mindanao, and I really think it's not just because of yan yung sinasabing, tell me who your friends are and I'll know who you are. parang revolting, no, against the current situation, but rather recognizing na dalawa po talaga ang Pilipinas. Okay, but just to clarify, Attorney Bondoc, sabi niyo po, dalawa ang Pilipinas. Is this in response to the actions of the current administration against former President Rodrigo Duterte at kayo nga po ay hindi pinagbigyan ng ICC ang kanyang request na pansamantalang makalaya? Alam niyo po, sir, kahit na hiwalayin pa natin sa politika at sa kasalukuyang administrasyon, nakikita naman talaga natin na parang dalawa ang uri ng pamumuno na magkaiba na hinahanap talaga ng Pilipino. Like, we see how polarized we have become, no? Kapag ito lang sa pamumuno ni BBM hanggang ngayon, surprisingly, yung mga ay sang-ayon sa kanyang pamumuno, or at least they don't want to call for his resignation, which is surprising to many of us, pero it's clear na merong sang-ayon sa ganyang pamumuno. Samantalang yung kanyang kumukontra sa kanya, which we call the DDS, ano, ay clearly of the opposite belief. So yan po yung sinasabi ko na lalo pong nagagatungan yung call for secession. Okay, pero di ba po sa demokrasya naman talagang merong magkakataliwas na opinyon sa iba't ibang bagay, pero bakit kailangan magresulta ng paghiwalay sa Mindanao sa Pilipinas? Well, let's talk about degrees, no? Kasi there is such a thing as an ordinary difference of opinion, no? Pero meron na rin po tayong nakikita ngayon na extraordinary na levels or degrees of differences of opinion. Meron na po tayo ngayong mga rally na talagang sa iisang rally magkakaiba yung panawagan, which is why I think the rallies have become ineffective, no? You've seen that, no? Meron nung September 21, lahat tayo anti-corruption. I'm glad we all are, no? Pero yung iba, tumuturo diretso pataas, no? Sa Pangulo, with all due respect. Pero yung iba naman, iwas na iwas po sa katagalan yan. So even just with that is not a normal difference of opinion because the public sentiment will dictate kung tutuloy po ang administrasyon na ito or hindi. But Attorney, as a lawyer, yes, ano po yung constitutional or legal basis para sa cessation? Sa Mindanao. Ano po ang nakikita nyong dahilan o anong pwedeng gamiting basis para po gawin ito? Kasi diniscuss ni Sir Tapon to. International law naman, lagi naman po may mga bansa na nag-self-determine, no? Ika nga. No, so we cannot talk about it along constitutional grounds because this exactly is about changing the constitution. In fact, it's about changing the territory and the population of and the very definition of our country. So it is definitely extra-constitutional, but it's not immoral because countries change all the time, di ba? Halimbawa sa Africa, iba-iba na yung pangalan ng mga Congo, Democratic Republic of Congo, yung Taiwan tsaka China, that's an ongoing debate, no? So I think it is a matter of management and economic structure more than anything, and of course a matter of control. Ang Luzon po halimbawa, no, parang 57% yata ng population or something like that is nasa Luzon. Pero ang food production po ng Luzon is 46%. No? Baliktad po yan sa Mindanao. Tandaan niyo yan, 24% yata sila ng population, pero 35% ng food population diyan po, no? Food production. Ang sinasabi niya, ang daming tao sa Luzon, mas konti ang food production. Sige pa, Bondoc. Food production. Well, given your arguments, hindi po ba imbis na ayusin yung sistema, bakit paghiwalay ang nakikita niyong solusyon? Linawin ko lang hindi ko po ito ipinipilit na solusyon, but I am recognizing a very strong call and very persistent call dahil po marami tayong kilala, no, na taga Mindanao at I just think it's a viable option. I'm not saying we should do it immediately, no, but it's something worth considering kasi halimbawa, no, sa ating matagal na usapan tungkol sa federalism, ang dami na pong good points na binring up about sharing more equitably, no, the produce of our state, no. Pero hindi yan mangyayari hangga't meron pong mga oligarkiya, sabihin na natin, no, or some private interests that would stand to be damaged pag na-affect yung balance of power na yan, no. So hindi po umuusad. In the meantime,
the system is killing us. I think we can agree on that, no? The system is killing us because yung pong mga nasa malalayo hanggang ngayon, hindi naman natin po talaga nabibigyan ng karampatang atensyon. But some critics would say na baka naman itong sinasabing hindi pagkakapantay-pantay ay hindi naman dahil doon sa sinasabing well, tayo ay bahagi ng isang bansa at nakafocus lang sa isang lugar, ano? But it's more of the proliferation of political dynasties in different parts of the country, no? What can you say about that? Well, again, that's a constitutional problem. The proliferation of dynasties is largely due to the vagueness of the Constitution on the definition of a dynasty. Alam po natin lahat yan. Pero hindi natin mabago. Kasi po, iyan po ang problema. Many of us recognize that the Constitution has to be rewritten. Pero hindi tayo magkasundo kung sino yung hahawak ng ballpen. So hanggat nandyan yung problema na yan, hindi yan mababago. And in the meantime, we are suffering the inefficiencies caused by the old Constitution. It hasn't been updated for so long. Now, how do you address concerns that the push for secession is being used as a political tool by the allies of a dynastic family like the Dutertes to deflect the controversies hounding the family? Well, first of all, secession is a political matter. But so I agree that it's political, but that it is a political push from the Dutertes. There's no proof of that, no? The call for secession predates even our modern times. It's since the Pero sino bang nagtutulak ng secession? Di ba si Digong at mga kaalyado ni Digong? Parang dinideny mo na hindi nanggagaling sa kampo ni Digong ang nagsasabi na gustong ihiwalay ang Mindanao. Come on. Spanish colonization era, ang tagal na pong panawagan yan because there is truly a divide, even culturally there's a divide. All I'm saying, I'm not trying to be adversarial, what I'm trying to say is we should at least recognize it. Let's talk about it kasi ang lakas na masyado ng panawagan sa secession. Is it the same reason kung bakit nagkaroon tayo ng Bangsamoro Autonomous Region of Yes, Muslim absolutely. Mindanao? Yes, Okay. absolutely. And that's some sort of compromise, right? But it's still, we all know it's still riddled by the same issues. Well, attorney, since you're already Correct, here, Ma'am ano po ang Delta. masasabi nyo sa naging resulta ng ICC hearing kahapon regarding the interim release plea of FPRRD? Well, the decision was nothing less than what we all expected. I mean, sino po naman ba namang korte ang hawak na yung gusto nilang hawakan at bibitawan pa, no? But I just think legally and even in terms of our sovereignty, that whether you're anti-Duterte or pro-Duterte, this case really damages our a part of our sovereignty. So I hope the neutral minds out there listening to your wonderful channel are open-minded enough to recognize the damage that this does. Nabola pa. Kasi po talagang sa complementarity principle na lang, dapat po talaga dito nililiti si Pangulong Duterte. Well, Pero, attorney, baka lang bilang kayo po ay dating kapartido or kayo ay alyado ni Senator Bato de la Rosa, baka lang po may balita kayo kung nasaan siya or na-meet nyo ba siya recently? No, I haven't seen him in a while. There's a definite, parang merong unspoken respect pagdating sa mga ganyang kaso. No? We don't, Nandun we sa don't, likod niya, put ourselves in odd situations that will compromise our friends. Pero legally speaking, again, I do hope the neutral minds out there agree that it will do us no good if we surrender more of our countrymen to a Ay, foreign court. sus. Alright, sige po, maraming salamat sa inyong oras. Attorney Jimmy Bondoc. Forthwith, ipadala na sa ICC yan. Oh, ito yung sinasabi niya. No? Ito yung Facebook niya. So, ako, hindi ako naniniwala na hindi galing sa kampo ni Duterte yan. Sino ba ang nag-umpisa niyan? Sino ba yung si Alvarez, yung parang chinugi ni BP Sara, yung pinapalitan ni BP Sara dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Alvarez. Pero nung nag kiss and make up din si Alvarez tsaka si Digong in the end kasi syempre si Alvarez gusto din bumalik sa power. Si Alvarez yung may pinagawan daw ng bahay na girlfriend dun sa kabundukan na binuking din siya ng anak niya. Anyway, ito si Alvarez ang talagang kasama ni Digong, pinupush yung secession, tapos nawala din yun, tapos ngayon si Bondoc na naman. Oh. Si Pantal yun, Panty Alvarez, yun, pangalan niya. Oh. Pantalon din ang gusto ni Mrs. Marie Chris. Ang dami niyang pero ang nickname niya is talagang Panty Alvarez. Ngayon, ito yung post ni Jimmy Bondoc. But what he's insisting is, masyadong maraming tao sa Luzon. Konti lang naman ang income daw. Mas malaki ang income sa Mindanao. Pero, mas maraming tao sa Luzon. Diba? Yung, isipin nyo, parang nanineglect daw, hindi nabibigyan ng karampatang atensyon ang mga taga Mindanao
samantalang sila ang nagbibigay ng pagkain at income sa buong bansa. So, kung iisipin nyo nga naman, napaka-unfair naman yun. So, the Dutertes have always fed the people this idea na kawawa naman yung mga taga Mindanao. Sila yung nagpapakain sa buong bansa. Yung income ng buong bansa ay galing sa Mindanao. And yet, sila yung walang pera dahil lahat ng pera pinapadala sa Luzon. Hindi ba ganun ang feeling ng mga taga Mindanao? Kung ako ang taga Mindanao, talagang magagalit din ako. Mga naman kayo, 'di ba? Mga, that sounds like the people from Luzon are a bunch of assholes. You're taking all of our money and enjoying it while we suffer in poverty. Kayo, ang dami-dami nyo dyan, kaya you need all of our money and we're the ones that are working hard for it. Hindi ba? Nakakainis talaga yun. And the Dutertes have fed into this hatred and fed them with this lie. Pero ano ba ang totoo talaga? This is the truth. Yan ang magpupunit ng ating mapa. Yung red ay ang Luzon. This is from 2016 to 2024. Kinuha ko ito from the Philippine Statistics Authority. So that is the percentage of the income of the Philippines from 2016 to 2024. Ito yung income ng Pilipinas by Yusek Johnny. Sino to? They want to secede Mindanao because of the Dutertes. That's their motive, not the welfare of the Mindanaoans. Once nag-pull out ang AFP, civil war mangyayari dyan sa Mindanao. Full-blown clan war. Thank you for coming, Yusek Johnny. Nakakataba naman ng puso na may Yusek tayo dito. Fake news si Bundok. Pasaway, bakit ang... Nako, Pasaway. Ikaw na yata ang paborito kong viewer today. Pagkatapos ng sinabi ni E.B. Bay tungkol sa amin. Thank you for coming. You made my day. Eto na, balik tayo sa topic. So, ang katotohanan naman, ito yung totoong income ng ating bansa. Majority of the income of the country from 2016 to 2024 actually comes from Luzon. 2016, 65% from Luzon, 68% in 2018, and so on and so forth. Visayas yung dark blue, Ma'am Viola, hello. 19% ang Visayas in 2016 and so on and so forth. Actually, ang Mindanao ang pinakamaliit, no? Although in 2022, nalampasan ng Mindanao ang Visayas, but never, ever the largest income generator in the Philippines. No? Only in, konti sila ng Visayas and Mindanao, but 2022 to 2024, nalampasan na ng Mindanao ang Visayas by a little bit. Pero hindi totoo na ang Mindanao ang nagpapakain ng Visayas, ng Luzon. Okay. Tignan natin ang budget allocation by island group. Siyempre, kasi ang pinakamalaking income ay galing sa Luzon, di pinakamalaking budget din napupunta sa Luzon. 65, 64, 63, that is per year na 2016, 2018, 2020. Nakikita nyo? Okay? Let's compare it. Okay? Tignan nyo. Ito yung gross domestic product on the left
Ito. And on the right ay yung budget allocation. So, for example, in 2016, 16% lang ng ating income ay galing sa Mindanao. Kasi green sila, ha? Pero 17% ng budget ay napunta sa kanila. Okay? 2018, 16% lang ng ating income ay galing sa Mindanao. 19% ng budget napunta sa kanila. Oh, so kahit konti lang ang kanilang na-contribute sa income ng bansa, mas malaki ang perang napunta sa kanila. Oh, 2020, 15% lang ang binigay nila sa bansa. 21% ang napunta sa kanila. Tingnan nyo, dinagdagan pa ang binigay nila sa bansa. So, saan kinuha kaya yan? Siyempre, galing sa Luzon. Nag-abono pa ang Luzon sa inyo. O, 2022, 15% pa din. Nabigyan kayo ng 23%. Sino kaya ang nag-abono nun? Siyempre, ang Luzon. O, 2023, 15% din lang ang inyong income. Ang binigay sa inyo, 23%. Tapos, bumaba pa, 2024, 14% lang ang income ng Mindanao. 23% ng budget na punta sa inyo. Saan lahat kinukuha ang deficit? Siyempre sa Luzon. Tignan nyo ang income ng Luzon. It's always the highest. And yet, tignan nyo, 61% lang, 65, 64, 63. Yung deficit ng Mindanao, kinukuha sa Luzon. Oh, sabi ni Boss B, yung maliit lang ang ambag mo, tapos gusto mo pa, ikaw yung malaki ang hati. Oh, hindi ba? Bugbugin mo nga yan, Boss B. Parang tingin ko kayang-kaya mo yan. Tingin ko lang ah. Maraming resources Mindanao, ayaw i-develop. Kaya the president is like really pouring resources. Tingnan nyo, di ba pag palaging nag-aano ng yung farming, dinidevelop talaga ng presidente dun. And yet, hindi na-appreciate ng mga DDS. They keep feeding into this hatred for Imperial Manila na, ay, magalit kayo sa mga taga-Luzon kasi inaapi tayo. The president, the former president who was from Mindanao sat there for 6 freaking years. And what did he do? He should have done something. Hindi ba? Hindi ba? Eh bakit wala siyang ginawa? Dapat siningil nyo si Duterte.